Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Julio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, masayang naninirahan sa simpleng tahanan ang mag-asawang Julio at Carmen. Ngunit na mga sandaling yun, mas labis pa ang tuwa ng mag-asawa dahil ipinagbubuntis ni Carmen ang kanilang panganay na anak. Ilang taon din ang hinintay ng dalawa na mangyari ang pagkakataong ito. Kaya labis ang ginagawang pag-iingat ng mag-asawa. Hanggang sa isang hapon, nagpunta si Julio ng palengke para sana bumili lamang ng kanilang maiuulam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakaalitan itong hindi kilalang tao sa palengke. Sa mababaw lamang na dahilan, tawagin na lang natin ito sa pangalang Manoy. Aba! Aba! Ang yabang mo ha. Akala mo kung sino ka? Wika ng lalaki. Teka, wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Kung meron kang problema, sabihin mo sa akin ng maayos. Tugon ni Julio. Huwag kang magmalinis. Tandaan mo ito. Hindi pa tayo tapos. Lumapit si Manoy sa kanya at bumulong. Papatayin kita at ang buong pamilya mo. Wika ni Manoy. Nanlaki ang mga mata ni Julio. Hindi ito nakagalaw. Hindi niya alam kung biro o seryoso ang banta ni Manoy. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, ramdam niya na merong halong panganib. Pagka-uwi ni Julio sa kanilang tahanan, hindi ito mapakali. Kagad naman siyang sinalubong ni Carmen. O mahal, may nangyari ba? Parang balisa yung itsura mo eh. Wika ng asawa. Wala to Carmen. Huwag mo na akong alalahanin. Tugon ni Julio. Ngunit sa kalooban niya, alam niyang hindi yon simpleng away lamang. Lalo na't nagbanta sa kanya si Manoy. Kinagabihan, tahimik na nakahiga si Julio at Carmen sa kanilang maliit na kubo sa tabing dagat. Ang malamig na simoy ng hangin nagbibigay ng ginhawa sa init ng panahon. Si Carmen na malapit ng mga anak, mahigpit na nakayakap kay Julio. Mahal, sana lumabas na yung anak natin, oh. Gusto ko na siyang makita. Wika ni Carmen. Malapit na, mahal. Magiging masaya na tayo. Tugon ni Julio. Ngunit ang gabi pa lang yon ay magdadala na matinding bangungot sa kanya. Habang mahimbing silang natutulog, isang kaluskos ang gumising kay Julio. Napatingin ito sa bintana at sa kanyang pagkagulat, may mga anino itong naaninag sa labas na tila may mga taong nakapalibot sa kanilang tahanan. Hanggang sa biglang nasira ang pintuan ng kubo. Sa liwanag ng buwan, nakita nito ang pamilyar na muka. Si Manoy, kasama ang dalawa pang lalaki. Ngunit hindi ito ordinaryong tao. Ang kanilang mga mata ay sobrang pula. Ang mga ngipin ay mahaba at nagtutulisan. Mga aswang. Ang sabi ko naman sa'yo,
Hindi pa tayo tapos. Wika ni Manoy. Bago pa makagalaw si Julio, sinunggaban siya ng isa sa mga kasama ni Manoy. Sinuntok ng malakas sa sikmura at nang napadapa na si Julio, sinipa pa ito sa uluhan. Napahandusay sa sahig at dahan-dahang dumilim ang paningin. Habang tuluyang nawawala ng malay, kitang-kita niya kung paano nilapitan ni Manoy si Carmen. "Wag! Maawa kayo! Maawa kayo!" Pagmamakaawa ni Carmen, ngunit walang awas sa puso ng nilalang. Nakita ni Julio ang pagpatak ng luha sa mata ng asawa habang unti-unting lumalapit ang mga aswang sa kanya. Patuloy ito sa pagsigaw, nagmamakaawa, ngunit sa isang iglap, ang kubo ay napuno ng nakakapangilabot na hiyaw, pagdaing at dugo. Mga anino ng matutulis na kuko, punit na balat, at ang huling imaheng nakita ni Julio bago ito tuluyang nawala ng ulirat. Ang dugo ang katawan ng asawa na nakahandusay na sa sahig na mga sandaling yon. Ang susunod na naramdaman niya ay ang malamig na hampas ng tubig. Dahan-dahan itong inanod ng alon papalayo sa dalampasigan. Nang idilat ang mga mata, isang bagay lamang ang nasa isipan: ang mga nangyari sa kanila ng asawa. Malamig at mabigat ang katawan ni Julio. Tila nilalamo ng dagat at tinapon pabalik sa mundo. Dahan-dahan, iminulat ni Julio ang mga mata, hanggang sa ang unang nakita ay ang maitim na kisame ng isang kubo. Naaamoy niya ang usok ng insenso at tuyong dahon. Sa tabi niya, may nakasinding gasera, nagbibigay ng bahagyang liwanag sa loob ng madilim na silid. Nasaan ako? Wika ni Julio, hanggang sa isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat, medyo kuba na ang likod. May mahaba at puting buhok. May mga kulukulubot ang balat na tila marka ng bigat sa haba ng panahon. May hawak din itong baston. Habang sa isang kamay, may hawak naman itong mangkok na may mabangong likido. "Huwag ka munang gumalaw, iho. Mahina ka pa." Wika ng matanda. Sinubukan ni Julio na bumangon, ngunit sobrang sakit ng buong katawan. Para itong binugbog at giniling ng paulit-ulit. "Sino ka?" tanong ni Julio. "Ako nga pala si Ricardo. Tawagin mo na lang akong Tatang Ricardo. Isa kong albularyo at nakita kitang inaanod sa dalampasiga. Halos wala ka nagbuhay na mga sandaling yon." Tugon ni Tatang Ricardo. Napatingin si Julio sa buong katawan. Balot ito ng mga dahon at puting tela. May mga nakaukit na kakaibang simbolo sa balat niya gamit ang pulang tinta. Manong, si Carmen ho." Ngunit nahinto ito sa pagsasalita nang magkatitigan sila ng mata sa mata ng matanda. Nagulat ang binata dahil bulag pala ito, kaya nagtataka kung paano siyang nakita sa dalampasigan. Magtatanong pa sana muli, ngunit biglang bumalik sa kanya ang lahat. Ang sigaw ng asawa, ang nakakapangilabot na tunog ng punit na laman, at ang halakhak na mga nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Julio. Napakuyom siya ng kamao. "Pinatay nila siya. Pinatay nila ang asawa ko."
Wika ni Julio. Sinubukan muli nitong tumayo. Ngunit dali-dali siyang pinigilan ni Tatang Ricardo. Huwag kang padalos-dalos, bata. At kung gusto mong mabuhay, kailangan mong pakalmahin ang iyong sarili. Wika ni Tatang Ricardo. Mabigat ang bawat paghinga ni Julio na mga sandaling yun. Nanginginig ang katawan. Hindi sa sakit kundi sa matinding galit. Hindi ho ako pwedeng tumigil. Kailangan kong ipaghiganti ang asawa ko. Wika ni Julio. Huminga ng malalim si Tatang Ricardo. Saka naupo sa tabi ni Julio. Alam kong mabigat ang iyong pinagdaraanan. Pero kung haharapin mo ang mga halimaw na yon sa ganitong kalagayan, isa ka lamang patay na tao sa kanilang paningin. Wika ni Tatang Ricardo. Napatitig sa malayo ang matanda. Tila may kung anong iniisip. Kung gusto mo talagang lumaban, sige, tuturuan kita. Wika ni Tatang Ricardo. Kaya napatingin si Julio sa matanda. Teka, ano ho bang ibig niyong sabihin? Kahit hindi niyo po sabihin sa akin nakikita ko hong bulag kayo. Kaya paano niyo ako matuturuang lumaban? Tanong ni Julio. Napangiti si Tatang Ricardo. Tumingin ito sa kanyang mga mata ng makahulugan. Tandaan mo, iho, hindi lang ako basta albularyo. Isa ko sa mga natitirang mambabarang sa lugar. Ngunit ako, inilaan ang buhay sa pagtulong sa tao. Bukod sa panggagamot, isa din sa aking misyon ang patayin ang lahat ng mapaminsalang aswang. Kahit bulag man ako sa iyong paningin, nakikita at nararamdaman ko pa rin ang nangyayari sa paligid. Salaysay ni Tatang Ricardo. Nagliyab ang pag-asa sa dibdib ni Julio. Ito na ang simula ng kanyang paghihiganti. Sa loob ng maliit at simpleng kubo ni Tatang Ricardo, isinalaysay ni Julio ang sinapit sa kamay ng aswang. Ang malagim na insidente ng gabing yun, kung kailan inagaw sa kanya ang lahat. Habang nagsasalita, nararamdaman niya na parang muling bumabalik ang sakit at galit. Ngunit pilit niya itong nilulunok. Hindi siya makakaganti kung mahina ang kanyang kalooban. Tahimik namang nakinig si Tatang Ricardo. Nakapikit at tila iniintindi ang bawat salita ni Julio. Matapos ang kwento, huminga ng malalim ang matanda at tumango sa kanya. Mabigat nga ang dinanas mo, iho. At alam kong hindi matatapos ang sakit na yan hanggat hindi mo nakakamit ang hustisya sa pagkamatay ng iyong mag-ina. Wika ni Tatang Ricardo. Hindi lang hustisya ang gusto ko. Gusto kong burahin mismo ang lahi nila. At wala nang ibang dapat magdusa kagaya ng dinanas ko. Tugon ni Julio. Napangiti naman si Tatang Ricardo. Ngunit may bahid ng lungkot ang mga mata. Kung ganon, kailangan mong matuto at magbago. Hindi sapat ang tapang at galit para labanan ang mga nilalang na yan. Kailangan mong humigop ng talino, bilis, at lakas mula sa tinatawag ng karamihan na lihim na karunungan. Tugon ni Tatang Ricardo. Gagawin ko ho ang lahat kahit ano. Basta wala ng pamilya o taong makakaranas kagaya ng naranasan ko. Muling wika ni Julio. At dito na nagsimula ang bagong buhay ng binata. Sa ilalim ng gabay ni Tatang Ricardo,
Sumailalim si Julio sa isang mahigpit at mabigat na pagsasanay. Hindi lamang siya nito tinuruan ng pisikal na pakikipaglaban, kundi pati na rin ng lihim na karunungan laban sa mga nilalang ng dilim. Tuwing umaga, tumatakbo ito sa kagubatan. Sinusubukan niyang galugarin ang bawat sulok ng hindi nadidiskubre. Pinipigilan siyang kumain o uminom ng tubig sa loob ng maraming araw upang patibayin ang kanyang katawan at disiplina. Natutunan din niyang gumamit ng iba't ibang sandata, katulad ng balisong, itak, sibat at kahit mga baril. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang mga orasyon, mga sinaunang dasal at ritual upang protektahan ang sarili laban sa mga aswang. Sa ilalim ng buwan, nakaupo ito sa harapan ng apoy. Hindi iniinda ang init. Inuusal ang mga dasal na itinuro sa kanya. Unti-unti niyang nararamdaman ang enerhiyang bumabalot sa katawan. Nagpapalakas sa kanya sa paraang hindi maipaliwanag ng karaniwang tao. Minsan sa isang malalim na gabi, natanong niya si Tatang Ricardo habang nagsasanay sila sa harapan ng isang puno. "Tatang, ano ho ba talaga yung mga aswang? At bakit pa sila nabuhay sa mundong ito?" Tanong ni Julio. Hindi mo na kailangang malaman ng sagot diyan. At ang tanging mahalaga ay kung paano mo sila pupuksain. Tugon ni Tatang Ricardo. Napangiti na lamang si Julio. At sa paglipas ng maraming taon, naging dalubhasa siya sa pakikipaglaban at sa lihim na karunungan. Wala na ang dating si Julio na mahina at walang laban. Para sa kanya, isang bagong mandirigma ang isinilang. At ngayon, oras na para bumalik. Oras na para maghigante. Matapos ang mahabang panahong pagsasanay, sa wakas, dumating din ang araw na matagal nang hinihintay ni Julio. Habang naglalakad sa gilid ng palengke upang bumili ng ilang kagamitan, may isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Kaagad niyang nilingon ang pinagmumula ng tinig. Dito niya nakita ang taong minsan ang nagpabagsak sa kanyang buhay. Si Manoy. Nakatayo ito sa isang tindahan, nakikipag-usap sa isang lalaki. Bagamat nagbago na ang anyo ni Julio ng mga oras na yon, mas matikas, mas malakas at mas matapang. Hindi naman nagbago ang mukha ni Manoy. Ang tusong ngiti, ang matatalim na mga mata, isang halimaw na nagtatago sa katawan ng tao. Nanlalamig ang katawan sa galit, ngunit pilit niyang pinigilan ang sarili. Hindi niya ito maaaring atakihin ng walang plano. Sinundan niya si Manoy nang hindi nito namamalayan. Lumusot sa makikitid na eskinita, lumakad sa ilalim ng dilim, hanggang sa nakita niya ang tinutuluyan nito. Isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng baryo. Hanggang sa dumaan pa ang ilang oras, mula sa malayo, pinagmasdan niya ang paligid ng bahay. May ilang nakabantay. Mga tauhan ni Manoy na malamang ay katulad din niyang aswang. Mabilis siyang bumalik kay Tatang Ricardo at sinabi ang mga natuklasan. "Alam ko na kung nasan siya nakatira. Oras na para tapusin to." Wika ni Julio. Tumango lamang si Tatang Ricardo. Ni hindi ito nagulat. Tila matagal nang hinihintay ang sandaling yun. Alam kong darating din ang araw na ito.
Pero bago ang lahat, ikaw ang tatanungin ko, Julio. Handa ka na ba? Tanong ni Tatang Ricardo. Matagal na ho akong handa. Tugon ni Julio nang walang pag-aalinlangan. Makikita ang ngiti sa mukha ng matanda. Natutuwa ito sa pinapakitang tapang ng binata. Hating gabi, nang magsimula silang kumilos, magaan ang mga yapak habang papalapit sa bahay ni Manoy. Bitbit ni Julio ang matalim na kris mula sa matanda. Habang si Tatang Ricardo naman, hawak ang isang maliit na bote na may likidong kumukulo. Isang anting-anting laban sa mga nilalang. Nang malapit na sila sa tahanan, pinakalma ni Julio ang kanyang sarili para hindi maramdaman ng mga kalaban ang kanyang presensya. Hindi ito simpleng pag-atake lamang. Ito ay katuparan ng kanyang paghihigante. Nakatayo sa labas ang dalawang bantay. Bago pa sila makasigaw, mabilis na lumusot si Julio sa anino at sa isang maliksing paggalaw, ginilitan niya ng lalamunan ang isa gamit ang hawak na patalim. Habang yung isa naman ay sinubukang tumakas, binato niya ang sandata sa kalabang papatakas. Tinamaan niya ito sa sentido at humandusay sa lupa. Hanggang sa pumasok na sila sa loob. Sa sahig, sa dingding, sa hangin, ramdam nila ang presensya ng aswang. At doon, sa gitna ng madilim na silid, nakaupo si Manoy. Ni hindi ito nagulat. Sa halip, gumiti lamang ng nakakaloko habang unti-unting tumatayo. Aba, bumalik ka na pala, Julio. Akala ko matagal ka ng patay. Wika ni Manoy. Napakuyom ng kamao si Julio. Hindi mo na kailangang malaman kung paano ko nabuhay. Ang mahalaga lang sa oras na ito, ako naman ang papatay sa'yo. Sigaw ni Julio. Biglang nagbago ng anyo si Manoy. Dahan-dahan itong lumaki. Bumaba ang mga kuko. Lumabas ang matatalas na pangil. Ang itim na mata nito ay naglaho at napalitan ng pulang liwanag. Di subukan mo. Sumugod si Julio. Mabilis at walang takot. Nagtagisan sila ng lakas. Ng kamao laban sa kuko. Matalim na kris laban sa matigas na balat ng nilalang. Sinubukan pa itong dakmain ni Manoy. Ngunit maagap si Julio. Iniwasan ang bawat pag-atake at mabilis na bumanat ng saksak sa tagiliran ng halimaw. Napadaing si Manoy. Ngunit hindi ito kagad bumagsak. Hindi mo ko matatalo nang ganyan-ganyan lang. Sigaw ni Manoy. Ngunit nagkamali siya. Mabilis na inilabas ni Tatang Ricardo ang bote na may orasyon at binuhos ito kay Manoy. Napasigaw ang nilalang. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang nakakapangilabot na hiyaw nito. Samantala, hindi pinalampas ni Julio ang pagkakataon. Sa isang malakas at huling pag-atake, itinarak niya ang sandata sa dibdib ni Manoy. Isang malalim at walang pag-aalinlangan na saksak. Lahat ng ito ay para sa asawa kong si Carmen. Tumigil ang katawan ni Manoy. Dahan-dahang nanghina ang nilalang. At sa huli, bumagsak ito sa lupa. Wala ng buhay. Hindi gumalaw si Julio. Tinignan lamang niya ang bangkay ng pinakamalupit na kaaway.
Ramdam niya ang ginhawa sa buong katawan. Ngunit alam niya na hindi pa ito ang katapusan. Marami pang katulad ni Manoy na nagtatago sa dilim. Kaya ipinangako niya sa sarili ng araw na yon. Nasisimulan na niyang hanapin sila. Matapos mapatay si Manoy, inakala ni Julio na bumalik na ang katahimikan ng buhay. Ngunit isang araw, pagkabalik sa kubo ng matanda, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Si Tatang Ricardo na nagligtas at nagturo sa kanya ng lahat. Wala ng buhay. Nakabulagta ito sa sahig. Puno ng dugo ang buong katawan. Malalim ang mga sugat. Tila pinira-piraso ng matatalim na kuko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin. Tila ipinaglaban ang sarili ngunit hindi nagtagumpay. Sa tabi nito, may nakaukit sa sahig. Isang kakaibang simbolo na hindi pamilyar kay Julio. Napakuyom ito ng kamao. Tatang Ricardo, sinong may gawa nito? Sigaw ni Julio sa loob ng kubo. Ngunit katahimikan lamang ang sumagot sa kanya. Nanginginig sa galit. Umakbang ito palabas ng kubo. Hindi niya hahayaang manatili ang nilalang na gumawa nito sa kanyang maestro. Mula ng gabing yun, sinimula ni Julio ang kanyang paghahanap. Sa mga sumunod na linggo, isa-isa nang naglaho ang mga aswang sa lugar. Sa bawat anino, sa bawat sulok ng madilim na kagubatan, nagmamasid lamang si Julio. Nag-aabang. Handang umatake sa sandaling matunton ang halimaw na pumatay kay Tatang Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakatagpo nito ang isang itim na engkanto, isang uri ng elemento na nagpapakita bilang mga anino o itim na nilalang. May katangkaran din ito, may pulang mga mata, mabilis kumilos sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa halip na umatras, sinugod ito ni Julio. Hawak ang kanyang kris na isinausaw sa langis ng niyog at dasal. Inatake niya ito ng sunod-sunod. Bagamat likas na malakas ang mga itim na engkanto, hindi ito makalapit sa kanya. Hindi mo ko matatalo, tao. Wika ng itim na engkanto. Ngunit gumiti lamang na nakakaloko si Julio. Hindi ako basta tao. Wika ni Julio. Mabilis itong lumusot sa ilalim ng halimaw at sinaksak sa tagiliran. Napasigaw ang itim na engkanto sa sakit. At nang bumagsak ito sa lupa, hindi na nag-aksaya ng oras si Julio. Isang huling hiwas sa leeg at kagad itong nalagutan ng hininga. Ngunit para kay Julio na mga oras na yun, hindi pa yun sapat. Sa isa pang gabi ay may nadinig siyang sigaw mula sa isang kubo. Pumasok siya nang hindi nag-aalinlangan at nadatnan ang isang manananggal. Isang nilalang na lumilipad at hati ang katawan. Ang kalahati nito ay nasa labas, nakatayo sa lupa, habang ang pang-itaas na bahagi ay lumilipad sa ere. Sa kanyang harapan, isang pamilya ang nagtatangkang tumakas. Kaya walang pag-aalinlangan si Julio. Hinugot niya ang kris na nasa lagyanan, na ibinabad sa katas ng bawang at kagad ibinato. Tumama ito sa pakpak ng manananggal, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. At sino kang tampalasang ka? Hindi sumagot si Julio. Lumapit ito sa nakahandusay na nilalang. Kinuha ang ibinatong kris.
Pinagtataga ang nilalang. Sa isang iglap ay naputol ang ulo nito. Nagtakbuhan ang mga tao palabas ng mga tahanan. Pinagmamasdan si Julio. Ngunit sa halip na matakot sa kanya, nakita niya sa kanilang mga mata ang pag-asa. Isang bagay na matagal nang nawala sa baryo. Sa kabila ng lahat ng pagpatay, hindi pa rin niya natutukoy ang tunay na salarin. Alam niyang may isang nilalang na mas matalino, mas tuso, at mas malakas sa mga napatay niya. At hindi ito titigil hanggat hindi niya ito natatagpuan. Sa huling gabing yon, umarap si Julio sa madilim na langit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kris na ibinigay sa kanya ni Tatang Ricardo. Patuloy pa rin itong hinahanap ang nilalang na pumatay sa matanda. Tandaan mo, isang araw mahanap din kita at pagsisisihan mo ang pagpaslang mo kay Tatang Ricardo. Wika ni Julio sa sarili. Malamig ang gabi. Ang hangin ay puno ng pangungulila at puot. Sa gitna ng kagubatan, tahimik na nagmamasid si Julio. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang baryo ay patuloy pa ring ginugulo ng mga nilalang. At ngayong gabi, may panibago na namang mabibiktima. Maliban na lamang kung mauunahan niya sila. Sa isang lumang kubo sa dulo ng baryo, isang pamilya ang mahimbing na natutulog. Hindi nila alam na may nakasilip na sa bintana. Isang balbal. Isang aswang na mahilig kumain ng laman ng tao. Maitim ang balat nito. Mahabang kuko. At naninilaw na dila na patuloy dumidila sa kanyang matulis na pangil. Nakangiti pa ito ng nakakaloko na lumundag papasok ng bahay. Ngunit bago pa ito makarating sa higaan, isang mabilis na anino ang sumugod mula sa madilim na sulok ng silid. Sa isang galaw, sinaksak niya ang balbal gamit ang matulis niyang itak. Diretso sa likod nito. Napadaing ang nilalang. Ngunit hindi pa tapos si Julio. Sinaksak niya itong muli. Sa balikat, sa tagiliran at sa leeg. Tumitilamsik ang dugo sa sahig, sa dingding, maging sa kanyang muka. Pakiusap. Wag mo kong patay. Ngunit hindi nakinig si Julio. Inabot niya ang panga ng halimaw. Pinilipit ito at gamit ang buong lakas ng bisig. Isang malutong na tunog ang nadinig niya. Naputol ang leeg ng balbal. Tuluyan itong bumagsak sa lupa. Nanginginig pa ang buong katawan. Ngunit hindi pa tapos si Julio. Hinugot niya ang kris mula sa bewang. Mabilis na binalata ng nilalang. Isa-isa itong natanggalang balat. Iniwan itong hubad ang madugong laman sa ilalim. Hindi ka na muling makakakain ng tao. Wika ni Julio. Sinaksak niya ito sa puso. Isang huling sigaw ang nadinig bago ito tuluyang manahimik. Ngunit hindi pa siya tapos ngayong gabi. Nang gabi ding yun, naglakad si Julio sa baryo. Patuloy na hinahanap ang mga kasabwat ng balbal. Alam niyang hindi ito nag-iisa. Hindi naman nagkamali ang binata. Sa isang tagong kuweba sa loob ng gubat, nadinig niya ang mahihinang bulong. Mga boses na tila nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na biktima. Dahan-dahan itong lumapit. Mula sa anino, natanaw niya ang tatlong aswang. Nakapalibot sila sa isang katawan ng hayop. Patuloy lamang sa paglapas sa kaawa-awang nilalang. Itinaas niya ang kanyang baril. Isang lumang revolver na hinulmas sa pilak at binasbasa ng dasal.
Hindi ito pangkaraniwang bala. Nilublob ito sa dugo ng babaeng usa. Isang sangkap na nakakamatay sa mga nilalang. Isa sa mga aswang ang tinamaan sa ulo. Sabog ang bungo nito. Tumilapon pa ang utak sa lupa. Napatayo naman ang dalawa na nagngangalit. Ikaw, papatay kita! Wika ng aswang. Ngunit ngumiti lamang si Julio sa kamuling humakbang papalapit. Di subukan nyo. Sumugod naman ang isa. Naglabasan ang mahaba nitong kuko. Ngunit mabilis si Julio. Umiiwas at sinunggaban ang braso ng aswang. Binali ito hanggang sa tumunog ang malutong na pagkaputol ng buto. Napasigaw ang nilalang. Ngunit hindi pa tapos si Julio. Hawak ang kris. Tinaga niya ito mula sa balikat pababa sa tagiliran. Bumukas ang katawan nito na parang hinating baboy. Tumilapon ang mga lamang loob sa lupa. Hindi na sumugod ang natitirang aswang. Nagtangkang tumakbo. Ngunit hindi ito nakaligtas. Hinabol siya ni Julio at sa isang galaw, hinuli ito gamit ang matibay na lubid na nilublob sa langis ng niyog. Pinulupot niya ito sa leeg ng halimaw at hinila ng mariin. Wag! Hindi ako ang pumatay kay Tatang Ricardo. Huminto si Julio. Nakangiti ng nakakaloko. Alam ko, pero kasabwat ka niya. Kaya nga mamamatay ka rin. Wika ni Julio. Sa isang huling hatak, bumaon ang lubid sa leeg ng aswang hanggang sa tuluyang maputol. Tumilapon ang ulo sa lupa habang tumatalsik ang mga dugo. Napatayo si Julio. Nilinis ang dugo sa kanyang muka at huminga ng malalim. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado. Wala nang halimaw na makakatakas sa kanyang paghihigante. Malamig at madilim ang gabi. Ang katahimikan ng kakahuyan ay nilamon ng tunog ng mga dahon at sanga na nagkabasag-basag sa ilalim ng yapak ng isang tumatakbong nilalang. Isang babae. Buntis at hirap na huminga. Ang pilit na tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Halata sa mukha nito ang matinding takot. Sa kanyang mga mata, paulit-ulit na lumilingon sa likuran. Tila may humahabol sa kanya. Hanggang sa napapikit na lamang ito sa pagod. Tila nawawalan na ng lakas. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak sa lupa, isang malakas na braso ang sumalo sa kanya. Sino ka? Anong nangyayari? Tanong ni Julio. Hinang-hina ang babae, ngunit pilit niyang binuka ang kanyang bibig upang magsalita. Tulungan mo ko. Hinahabol nila ako. Wika ng babae. Itinaas ni Julio ang tingin. Sinipat ang paligid. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang babae. May presensya itong nararamdaman sa dilim. Mabilis niyang hinila ang babae papunta sa isang ligtas na lugar. Sa likod ng isang malaking punong kahoy. Sino bang humahabol sa'yo? Tanong ni Julio. Nanginginig ang buong katawan ng babae habang pilit na nilalamon ng takot ang boses. Si Tasyo, ang kapatid ni Manoy. Siya ang namumuno sa mga pumapatay sa baryo natin. Wika ng babae. Saglit na tumigil ang paghinga ni Julio. Hindi niya inaasahan ang nadinig. Anong ibig mong sabihin? Siya ang nasa likod ng lahat ng to?
tumango lamang ang babae. Oo, pinapatay niya lahat ng sumasalungat sa kanya. Kahit mga inosente, walang ligtas. Tinakasan ko siya dahil ayaw ko maging isa sa kanila. Muling wika ng babae. Nagpantig ang tenga ni Julio. Matagal niya niyang hinahanap ang utak sa lahat ng ito. Ang pumatay kay Tatang Ricardo, ang sumisira sa kanilang baryo. At ngayong natukoy na niya ang tunay na salarin, wala na itong atrasan. Maniwala ka sa akin, Marie. Ipaghihiganti kita. Ipaghihiganti ko ang lahat ng pinatay niya. Wika ni Julio. Kaya ng gabing yun, inihatid ni Julio si Marie sa isang ligtas na lugar. At kinabukasan, nagsimula na itong maghanda para sa kanyang huling laban. Alam ni Julio na hindi magiging madali ang misyon. Ngunit si Tasio, hindi ito katulad ng mga pangkaraniwang halimaw na napaslang. Ito ang pinuno, mas malakas, mas tuso at mas maraming tauhan. Sa loob ng ilang araw, inalam niya ang kinaroroonan ni Tasio. Sa tulong ng ilang natirang matatandang albularyo sa baryo, nalaman niyang nagtatago ito sa isang lumang bahay na bato sa gitna ng kagubatan. Nang dumating ang tinakdang oras, walang pag-aalinlangan si Julio na sumugod sa lugar. Dala niya ang kanyang kris at isang baril na may pilak na bala. Lumapit ito sa tahanan ng nilalang at bago pa man makapasok, sinalubong ito ng 4 na bantay, mga aswang na kagad sumugod sa kanya. Ngunit sanay na si Julio sa ganitong labanan. Sa isang iglap, mabilis niyang inilusot ang katawan sa ilalim ng unang sumugod. Sinaksak ito sa tagiliran. Bumuluwak ang maitim nitong dugo. Nangingisay pa bago tuluyang bumagsak. Habang ang isa pang nilalang, sinubukang sakmalin siya. Ngunit naunahan niya ito ng isang bala sa noo. Sumabog ang ulo nito at tumilapon ang mga piraso ng utak sa sahig. 2 na lamang ang natira. Ang isa ay mabilis na gumamit ng kanyang mahabang kuko para hiwain si Julio sa dibdib. Ngunit nakaatras siya bago ito lumapat ng malalim. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan niya ito gamit ang kris. At ang huling bantay ay natakot. Nagtangka pa sanang tumakas. Ngunit hindi ito pinaligtas ni Julio. Hinabol niya ito. Hinuli gamit ang lubid. At sa isang malakas na hatak, binali niya ang leeg. Hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Nang wala nang natira sa mga bantay, pinasok nito ang bahay na bato. Dito, sa gitna ng madilim na silid, nakaupo lamang si Tasio. Nakakatakot ang presensya ng lalaki. Hindi katulad ng ibang aswang na napatay. Hindi ito tumayo o nagpakita ng takot. Bagkus, ngumiti lamang ito ng nakakaloko habang unti-unting tumatayo. Sa wakas, nagpakita ka na rin sa akin. Wika ni Tasio. Matagal na kitang hinahanap. At ngayong nakita mo na ako, anong balak mo? Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa kapatid ko? Wika ni Tasio, kasabay ng pagtawa ng malakas. Tignan mo ang sarili mo, Julio. Ikaw na ang tunay na halimaw ngayon. Hindi ba't pareho na lang tayo? Wika ni Tasio. Nanlabo ang paningin ni Julio sa galit.
Hindi ko hahayaang makapatay ka pa ng iba. Wika ni Julio. Biglang nagbago ang anyo ni Tasyo. Lumaki ito. Lumabas ang matutulis nitong pangil at mahabang kuko. Mas tumindi din ang madilim na presensya sa paligid. At dito nagsimula ang matinding labanan. Mas mabilis si Tasyo kesa kay Manoy. Ngunit mas mabilis si Julio. Iniiwasan niya ang bawat pag-atake habang naghahanap ng tamang tiyempo. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na suntok mula kay Tasyo ang tumama sa kanya. Dahilan upang tumilapon ito sa dingding. Nangangatog ang katawan, ngunit hindi ito sumuko. Sa huling pagkakataon, itinapon niya ang natitirang lakas at sinugod si Tasyo. Mabilis niyang nataga ito sa balikat, pababa sa dibdib. Sumirit ang dugo ngunit hindi pa tapos si Julio. Sa isang malakas na sigaw, itinarak niya ang kanyang kris sa mismong puso ng nilalang. Hindi ito maaari. Napasigaw si Tasyo habang unti-unting lumalakas ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan. Nilamon ito ng sariling kasamaan hanggang sa tuluyang natupok at nawala sa hangin. Huminto si Julio. Hingal na hingal. Nanginginig pa ang mga kamay habang nakatitig sa abo ng pinakamalupit na kalaban. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas, natapos din ang kanyang paghihigante. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. At habang nabubuhay ito, hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Matapos ang matinding labang ito, pagod na bumalik si Julio sa baryo. Sugatan at hapo ang kanyang katawan. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, magaan ang kanyang pakiramdam. Wala na si Tasyo. Wala na ang mga nilalang na nagdala ng lagim sa kanyang buhay. Tahimik na rin ang baryo. Wala nang takot sa gabi. Sa kanyang pagbabalik, isang magandang balita ang sumalubong sa kanya. Si Marie, ang babaeng kanyang tinulungan, nakapanganak na. Mabilis itong nagpunta sa maliit na kubo kung saan pansamantalang naninirahan. At doon, nakita niya si Marie. Nakahiga sa banig. Yakap-yakap ang kanyang sanggol. Pagod ngunit masaya ang muka. Julio, bumalik ka. Wika ni Marie. Sabay yakap kay Julio. Tahimik namang tinitigan ni Julio ang bata. Dito lamang muling bumalik ang pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang puso. Nang mga sumunod na araw, tinulungan niya si Marie sa pag-aalaga ng anak. Unti-unti nilang binuo ang buhay na sinira ng mga nilalang. Muling nagkaroon ng kulay ang kanilang paligid. Muling nakabangon ang baryo. At habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang kanilang samahan. Hanggang sa isang araw, hindi na lang basta paninindigan ang dahilan ng pananatili ni Julio kay Marie, kundi pag-ibig. Sa dulo ng laban, sa dulo ng lahat ng paghihigante, natagpuan ni Julio ang isang bagay na matagal na niyang nawalay sa kanyang buhay. Ang pagmamahal at pamilya. Ngunit alam ni Julio na hindi pa ito ang wakas. Ngunit bago lamang simula sa yugto ng kanyang buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel.
Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.